Purihin ang Panginoon sa araw na ito sapagkat muli tayong nagkasama-sama sa ating pag-aaral na ito. At naniniwala ko nasasabik na ang bawat isa sa ating pag-aaral na ito sapagkat alam ko yung iba inaabang-abangan yung ating mga pag-aaral na ito. Bagamat kayo po ay nakakabasa ng banal na kasulatan, syempre iba rin po yung meron tayong mga pagbubulay-bulay sapagkat dito natin na kung saan nahihimay-himay yung mga binabasa natin sa Bible at kumisan ay mahirap unawain pero nang dahil sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay ay unti-unting nauunawaan natin ang gustong ipahayag ng Panginoon sa buhay natin. Napakahalaga po nito lalong-lalo na kung mga abala yung mga tao o busy people na kung saan walang panahon sa pag-aaral, pagbubuklat ng Bible, ito ang katugon ng ating Panginoon na kung saan natutulungan natin ang bawat isa na basahan ng banal na kasulatan. Ang mga talatang ito ay kapag narinig natin, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya, paglago sa ating Panginoon. Lalo pa kung pinag-uusapan natin, lalo nating maunawaan na ito pala ang kapahayagan ng Panginoon sa buhay ko. So, kailangan ko itong pagyamanin at hindi ko ito pwedeng tanggihan. Okay? Ang ating babasahin ngayon sa araw na ito ay matatagpuan sa Juan 6:63 to 69. Babasahin ko po. Sabi po dito ay ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa Kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, o kayo, gusto niyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyong mga salita nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal mula sa Diyos. Ayan. So, purihin ang Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay mag-aaral sa tulong ng banal na Espiritu ay hayaan natin na mahayag ang katotohanan ng nagbubula sa ating Panginoon. Okay, so isang magandang pag-aaral po ito sapagkat ito ay naging parang pagsubok sa ating Panginoong Hesus sa Kanyang pagtuturo. At alam ko na ito'y nararanasan din ng ibang mangangaral ang mga bagay na ito. So, ang banal na Espiritu ang bumubuhay sa ating spiritual life. Kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, hindi natin makita ang ating pangailangan sa ating bagong buhay. Ang pagkabuhay ng ating Espiritu ay dapat na nagsisimula at nagtatapos sa pananampalataya sa Diyos. Kailangan na sa una na encounter mo si Jesus Christ, may pananampalataya ka, at ang pananampalataya na ito ay hindi dapat natatapos. Hindi kailangan na ito ay nagpapatuloy habang tayo nabubuhay, habang tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon. Kailangan lumalago tayo, hindi tayo pababa ng pababa ang pananampalataya natin hanggang sa lumayo. Ayan. So, ang pagkabuhay ng ating Espiritu ay dapat na nagsisimula at nagtatapos sa ating pananampalataya sa Diyos. Ipinapahayag niya ang katotohanan na muhay siya sa atin, kaya dapat na tumugon tayo sa nais ng Panginoon na gawin natin na mamuhay tayo sa katotohanan na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung hindi po natin gagawin ang ating ipinangako sa Panginoon na siya ang ating magiging Panginoon tagapagligtas,
kahit anong dumating na sitwasyon sa buhay natin, panghawakan natin yung sinabi natin sa Panginoon. Hindi dapat mawala yon. Hindi dapat pong mawala. Dapat manatili na siya ang ating Panginoon tagapagligtas. So, pero bakit marami sa kanya mga alagad ang umalis sa kanya? Samantalang siya naman ay nagtuturo lamang ng katotohanan na ang kanyang itinuturo ay mula sa kanyang ama, bakit naman yung kanyang mga tagasunod ay lumayo? No? Sapagkat kaya nangyari ang mga bagay nito dahil na-realize nila na hindi nila maasahan. Yan ang unang dahilan. Gusto nilang gawing hari, okay, political king, ito si Jesus Christ. Yun ang inaasahan nila, pero hindi po nagkaroon ng katuparan ng mga bagay yon. So, na-realize nila na hindi siya maasahan para maging hari nila na magpapalaya sa kanila sa pagsakop ng Roma, no? Nakita nila na hindi yun ang mangyayari sa kanila, sapagkat nakikita nila na ang pagtuturo ng Panginoong Hesus ay laging patungkol sa spiritual kingdom, hindi sa political kingdom. Kaya maraming lumayo sa kanya. So hindi nila matanggap ang katuruan na yun. So pangalawa, hindi pinakalob sa kanila ang kanilang makasariling kahilingan. Ayan, so meron silang kahilingan, meron silang gustong gawin. Ang gusto nila ay sila masusunod. Panginoon, ganito po ang gawin mo. Panginoon, ikaw maging hari namin. Panginoon, meron silang mga sariling kahilingan na hindi nagkaroon ng katuparan. Marami mga Kristiyano lumalayo sa Panginoon kapag hindi natugon ang kanilang mga pananalangin. Nawawala sila ng pag-asa, nawawala ang pananampalataya nila dahil yung kanilang mga kahilingan, kagustuhan ay hindi nangyayari. Hindi po ba? Gusto ko ako ang song leader. Hindi mangyari dahil parang ginugupit na iyero ang boses mo naman, hindi ka naman talaga mapalagay doon, So, pinipilit mo yung sarili mo sa mga bagay na wala ka namang kakayanan. So, makasariling kahilingan, mga sariling kagustuhan, pag hindi nasunod sa loob ng church, nawawala. Pag hindi siya presidente, nawawala. So, pag hindi siya song leader, nawawala. Pag hindi siya ang Sunday school teacher, nawawala. So, pag may pinapagawa sa kanya, nawawala din. Ayaw niya. So, hindi malaman kung saan, kung ano na ang gagawin ng mga tagapanguna sa church. Kahit ano gawin ay pag gusto nilang umalis, umaalis. Okay. Pangatlo, ang ipinagdidiinan sa kanyang salita ay pananampalataya at hindi ang mga dapat gawin. So, yung mga tao noon, ano ba ito? Puro spiritual, puro pananampalataya. Ang gusto na makita sa amin, ang gusto namin, siya lang ang kumilos na kumilos. Siya lang ang gumawa ng gumawa. Ayan. So, yung mga dapat gawin ay hindi nila makita dahil ang gusto nilang makita ay yung gusto nila, ang gustong ituro ng Panginoon ay yung gusto nila. So ayan, so maraming umaalis sa church dahil hindi nagugustuhan ang mga itinuturo ng pastor. Pastor naman puro ang itinuturo ay training. Ayaw nga namin mag-training. Pastor ang laging itinuturo mangaral. Siya nga ang pastor, dapat siya nangangaral, kami nakikinig lang kami. Ayaw namin ng ganyang katuruan. Puro pananampalataya. Wala na kaming, hindi naman gumagawa ng literal na gawain. So, marami mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Kaya ito, mga hindi pagkakaunawaan na ito,
Kung minsan naman ay ayaw ng pag-uusapan, ang nangyayari, umaalis na lang. Kung bakit natin pinag-aaralan itong maraming umaalis sa church, tinitingnan natin kung ano mga dahilan bakit umaalis. Ayan. Ang pang-apat, ang kanyang mga katuruan ay mahirap unawain at masyado nakakasakit ang damdamin. Ayan, kaya umalis yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila matanggap yung katuruan ng Panginoong Hesus na, ako yung pagkain o tinapay ng buhay, itong tinapay nito o katawan ko ito, kaya kakainin nyo ito, yung alak na yan ang aking dugo, iinumin nyo yan. Okay. Yan ay aking dugo, yan ay aking laman. Kapag hindi nyo ininom at hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, parang narinig ng mga alagad na, ano ba naman yan, pati laman niya kakainin natin, pati dugo niya iinumin natin. So hindi po nila nauunawa ng mga bagay na spiritual. Kaya meron din mga nararanasan natin sa church na kung saan ay ganyan din ang nangyayari, pagka hindi nila matanggap ang katuruan, so umaalis kapag nasaktan, kapag nasaling yung kanilang mga ego, pag masyado mga maramdamin, ayun, umaalis. Kaya yung mga tao na kung saan ay hindi talaga nababago ang buhay, yung mga Kristiyano na kung saan ay laging gusto ay aarugain, aamuin, so wala nang paglago sa kanilang pananampalataya. Pagka ganyan po ang mga member ng church, mga maramdamin, ang laging solusyon niya sa problema, umalis. So hindi na masolusyonan ng problema na ayusin natin ito, gawin natin ang mga bagay na ito. Ayan. Kaya dapat ay lumalago ang mga Kristiyano, hindi bumabansot. So maring ganoon din ang nangyayari sa maraming umaalis sa gawain dahil sa una lang sila nakakasunod, dahil magaan pa ang narinig ng katuruan sa simula. Ayan, yung tungkol sa pagtanggap, sa kaligtasan. Ayan, gusto ko yan, maligtas ako. Ayan, gusto ko yan na ako ay malinis sa aking mga kasalanan. Pero kapag dumating na yung mga pagsasanay, kailangan natin mag-training, so ang dapat natin gawin ay ganito para tayo magamit ng ating Panginoon. Naku, hindi matanggap. Ayaw namin yan. Kaya dapat kung nais natin na tayo ay lumago sa pananampalataya at mapagtagumpayan at matanggap ang katuruan ng ating Panginoon Diyos upang maging matured Christian tayo, so hindi pwedeng ang Panginoon ang makikibagay sa atin. Kung ano yung gusto natin, yun ang masusunod. Hindi pwedeng baguhin ang katotohanan. Kapag ito itinuro ng Panginoon, totoo ito. Hindi pwedeng salungatin ito. Hindi pwedeng kontrahin ito. Hindi pwedeng ang tao ay mas marunong pa kaysa sa Diyos. Itinuturo ito ng Panginoong Diyos dahil ang gusto ng Panginoon magtagumpay ka. Pero kung ayaw mong tanggapin ang katuruan ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Lalayo ka talaga. Aalis ka sa gawain. Ang gusto kasi ng Panginoon panghawakan natin ang mga bagay na ito. So kung nahihirapan man tayong unawain ang kanyang katuruan, ipanalangin natin sa banal na Espiritu na malagay sa puso natin ang mga katotohanan nito. Dapat kasi bukas yung puso natin. Kung mayroon mang itinuturo ang Panginoon sa buhay natin, buksan natin yung puso natin sa mga katotohanan. Hindi yung laging iginigiit yung sariling katwiran. Kaya pati ang mga nag-aral na mga ngaral ay tunutulugsa dahil lamang sa hindi matanggap ang katuroang mula sa banal na kasulatan. So naniniwala po tayo na
kapag tayo nagbukas ng ating puso't isipan, malaya natin matatanggap ang mga katuroang ito, at ang mga katuroang ito ang may bibigay sa atin ng katatagan sa buhay pananampalataya natin. Huwag po tayong mga pusong mamon, ano? At huwag po tayong laging nagpapalagay na mas matalino sa lahat. Alam nyo, napakasakit po sa damdamin ng ating Panginoong Hesus na i-reject siya, iwanan siya, para lamang magpatuloy ang marami sa kasalanan at sumunod sa sarili nilang kagustuhan. Kaya yan lumalayo sa Panginoon, nire-reject ang mga katuroan ng Panginoon dahil hindi nila maiwasan ang paggawa ng kasalanan, kasi yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Dahil hindi matalikuran ng mga bisyo, mga sugal, mga pamumuhay na immoral, hindi na lang sasamba, hindi na lang pupunta sa church dahil hindi maiwasan ang mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Alam nyo, yung mga bagay na iyan, pansamantala lamang yan. Ang mga kasiyahan na yan, pansamantala lamang. Dito lamang sa lupa yan. Nasisiyahan ka sa mga bisyo na yan, sa paggawa ng kasalanan na yan, sa mga paglayo sa gawain ng Panginoon. Dahil nasisiyahan ka sa mga bagay na yan, kaya tuluyan ka lumayo sa Panginoon. Pero pagdating ng panahon, pagsisisihan mo ang lahat ng iyan. At sasabihin mo, mabuti pang sumunod na lang ako kay pastor noon, kaysa naman sa nag-iinit ako dito sa impyerno rito dahil sa pagsuway ko, dahil sa pagbabalik ko dito sa kasalanan. At nakakalungkot isipin na sinisikap ng marami mga pastors, mga leaders na palaguin sa pananampalataya ang mga tinuturuan nila, pero talagang napakarami sa mga tinuturuan ang ginugusto pa rin na lumayo sa gawain ng Panginoon. So, nasasayang ang relasyon natin sa Panginoon na kung saan ay ibinigay sa atin ng Panginoon ng una. Kaya nakakalungkot talaga sa Panginoon yung mga kung saan ay na-reject si Jesus Christ, iniwanan siya ng kanyang mga tagasunod dahil lamang do sa pagtuturo niya. Okay? Kaya binalingan niya yung 12 alagad niya, yung kanyang 12 disipulo. Tinanong ng Panginoon itong 12 disipulo, o kayo, aalis ba rin kayo? Iwanan niyo na rin ako. Pero sabi ng mga alagad, wala po kaming ibang pupuntahan, dahil naniniwala sila na siya ang nagbibigay ng buhay na wala hanggan. At naniniwala sila na ang Panginoong Hesus ang banal na mula sa Diyos. Sa makatwid, nakadepende sila sa Panginoong Hesus. At totoo ang kanilang pag-iwan sa mga dati nilang pamumuhay para maglingkod lamang sa ating Panginoon. Sila ay nakinig at ginawa nila ang kanilang mga natutunan sa ating Panginoon. Na kahit mahirap sundin, mahirap unawain, ay pilit nilang inunawa ito at naniniwala sila na yung kanilang paniniwala ng una hanggang sa dumating yung panahon na iyon ay mananatili silang nasa Panginoon. Yun ang maganda doon. Dahil para sa kanila, ang buhay nila ay nasa Panginoong Hesus. Kaya wala na silang ibang mapupuntahan. Siguro yung iba, merong ibang mapupuntahan. Kaya umaalis, saan kaya sila napunta? Napunta sila doon sa dating pamumuhay. Ayan, yung pamumuhay sa kasalanan. So, saan ngayon tayo nakabilang? Tayo po ba ay sa mga umalis sa gawain ng Panginoon at namuhay sa sariling kagustuhan nang dahil lamang sa hindi natin magawa ang itinuturo sa atin?
O tayo ba yung nananatili sa paglilingkod sa Panginoon kahit na nabibigatan tayo sa pagtuturo ng ating mga tagapanguna na mula sa banal na kasulatan ay andito pa rin tayo, nananatiling tayong tapat sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Nawa po ay yun po yung ating maging damdamin sa Panginoon. Lord, alam ko po mahirap sumunod sa iyo, pero dahil ikaw ang ang aming tagapagligtas, dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang ipinangako ng Diyos Ama. Panginoon, dahil ikaw ang banal na Diyos, wala po kami iba pupuntahan. Gusto naming manatili sa iyo. Sana ganon yung damdamin natin. Ano po, kapatid, nasa atin po yung ating pagpapasya kung ano magiging desisyon mo yon. Yun ang magiging destination mo. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ay wag po nating hayaang dumating ang pagkakataon na i-reject natin si Jesus Christ at sabihin natin, hindi ko kayo kailangan. Mas gusto ko ang buhay na ako ang nasusunod sa buhay ko. Kapatid, wag, dahil ang decision mo ay magiging destination mo. Kapag lumayo ka sa Panginoon, ay isang napakalaking pagkakamali sa buhay natin ang lumayo tayo sa ating Panginoon. Kaya idalangin po natin na patuloy tayong bigyan ng kalakasan at katatagan ng Panginoon para pilit nating maunawaan at magawa ang naisin ng Panginoon sa buhay natin at manatili ang pag-ibig at ang ating pagsunod sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, Amang Diyos na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ipinaunawa mo sa amin na kami hindi po dapat na lumayo sa iyo, sapagkat wala po kaming ibang pupuntahan na kung saan ay magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na kami manatiling nasa iyong piling, nasa presensya mo, sapagkat kahit anong kaguluhan sa mundong ito ang maranasan namin, kung alam namin kami nasa iyong banal na presensya, ang kapayapaan ay patuloy naming mararanasan. Pag-ibig mo, pagmamalasakit mo, laging nariyan. Salamat po, Panginoon, dahil ipinaunawa mo sa amin na napakahalaga na kami ay nagnanais na maglingkod sa iyo ng lubusan. Pinaunawa mo sa amin na isang nakakatakot na pangyayari sa buhay namin ang lumayo sa iyo. Kaya huwag mong hayaan na mangyari ito sa buhay namin. Patatagin mo kami, palakasin mo kami, pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng tunay na buhay na ganap at kasiyasiya. At aasahan po namin na sa aming pananatili sa iyo, sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming pagmamahal at pagsunod sa iyo, ay mananatili sa amin ang pagdaloy ng buhay na walang hanggan, ng mga pagpapala mo, ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, ang kaligtasan ay patuloy naming matitiyak sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa araw nito, ang biyaya mo na pagkaing espiritual ay ipinagkaloob sa amin at kami po'y nabusog sa aming pagbubulay-bulay na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama ng Banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Muli po tayong mag-aral sa susunod po nating pag-aaral sa aklat ng Juan. Okay. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Ingatan po tayo sa mga nararanasan natin sa ating bansa. At naniniwala ko ang pagsama ng Panginoon ay lagi nariyan upang tayo patuloy na ingatan. To God be the glory. God bless you all.